Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back guys sa ating channel, mga ka-lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about home credit. Since napakarami na pong mga nagtatanong about home credit, kung paano i-handle yung stress nila dahil nagka-problema sila sa home credit, meaning hindi na nila nabayaran, ano yung gagawin nila, no? Ako particularly mga ka-lifestyle, no? Wala akong problema sa home credit, ano. Since the day na nag-loan ako, product loan sa home credit, then na-approve ako sa cash loan, then sa kwarta. So far, so good para sa akin. Pero, since marami nagtatanong about sa problema nila sa home credit, binigyan ko ng time. Nag-research po ako kung ano yung posibleng mangyari, no? Pero teka muna mga ka-lifestyle, no? Once again, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell. Once again, ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na in-upload po natin, especially about online lending application. So yun na nga mga ka-lifestyle, no? Nag-ikot ako sa lahat ng social media platform. Then meron ako mga ilang content creator na panood about, nagbablog sa about home credit. So wala pa namang nakukulong so far, no? Kahit 120, 150 pesos yung product loan mo sa home credit, wala pong nakukulong. Pero mga ka-lifestyle, no? Meron pong bumibisita. Pinupuntahan talaga nila yung client nila. Kasi kahit saan ka man dito sa Pilipinas, kahit saan ka mang lugar, pwede kang puntahan nila. Kasi meron po silang mga designated agent in every places here in Philippines. So mag-expect ka po na pupuntahan ka talaga. Especially if dineclare mo yung address mo. So yun talaga yung pupuntahan nila. Then yung 2 contacts na binigay mo, tatawagan po nila yan. Maliban sa ikaw, syempre, tatawagan ka rin. So yun, yun yung posibleng mangyari. Pero pagdating naman sa demand letter, summon letter, whatever, warrant of arrest, wala pong ganun. Wala po akong ganung nababalitaan so far. No? Kaya so good. And then, pagdating naman sa harassment, medyo wala rin akong particular na nababasa about sa kanila eh. Kasi binabasa ko lahat ng mga comment section, sa lahat ng mga comments sa comment section ng mga videos ko about sa home credit. Wala namang mga nanghaharas na agent, no? So, mas maganda naman talaga kasi si home credit, medyo mahinahon po makipag-usap. So once po pag may tumawag po sa inyo na home credit agent mga ka-lifestyle, ang sasabihin lang po nila ano nangyari, pwede po makipag-settle. Yun po yung then magbibigay sila ng date of arrangement para makipagkita sa inyo, then paano himay-himayin kung paano nyo bayaran yung pending na loan product nyo, no. So ganito yan mga ka-lifestyle, no. Especially pag product yung na-loan nyo, pwede nyo pong isole. Based on Kuya Teps TV, no, yung napanood kong channel. So, yun, sabi niya na pwede daw isole yung product na na-loan natin. So, ganun, no, if hindi na talaga kayang bayaran, pwede pong isole. Basta, walang damage yung cellphone. Tatanggapin pa rin po ng home credit yan mga ka-lifestyle, no? So wag po kayong matakot magsole kasi yun na talaga yung sistema ng home credit. Pwede nilang kunin, no, if wala na talagang pambayad. So ganun yung mga posibleng mangyari. Again, mga ka-lifestyle, wala pong nakukulong, no, if hindi ka nakapagbayad sa home credit. So pwede mang takbuhan to like online lending application na haras. Para sa akin personally, no, mga ka-lifestyle, since si home credit talaga ay napakalaki po talaga na initulong sa akin personally, hindi ko ma-advise sa inyo na wag bayaran itong home credit, kasi sa lahat po ng mga ganitong klaseng buy now pay later na apps, si home credit po talaga para sa akin is legit, no. Then talaga namang maaasahan, no, especially pag nag-loan ka ng product, then 0 interest, no down payment. So napakaganda, napakalaking tulong ito, especially sa atin mga content nagba-vlog, no, kahit anong items yung kunin natin, So I highly suggest mga ka-lifestyle, if makinig kayo, no, if hindi ka nakapagbayad, meron ka pending outstanding payment mga ka-lifestyle,
Again, pag may tumawag, pwede mong kausapin, no? Pwede mong kausapin yung agent ng maayos. Then mag-set ka ng date kung kailan mo pwedeng bayaran, if kailan ka magkakapera. Ngayon, kung wala ka talagang paparating na pera, source of income, na wala kang trabaho, pwede mong isole yung items or yung product, mga ka-lifestyle. Believe me or not, pwede mong isole yan. Pera na lang kung pera, I mean kwarta or cash loan. Hindi mo talagang pwedeng ibigay agad ng buo yan if naka-loan ka, di ba? So pwede mong gawing installment, since installment naman tong si home credit. Makipag-usap ka na lang sa agent. Yun yung pinaka-advice ko, mga ka-lifestyle. Pero pag sinabing takbuhan, wag po. Kasi gaya nga nasabi ko, lahat ng area dito sa Pilipinas is meron silang designated agent, no? Na kung napapansin nyo yung ID pinicturean nyo, yung address na binigay nyo, yun po talaga yung pupuntahan nila, whether you like it or not, no? So yun yung pinanghawakan nilang tulay para mapuntahan ka, mga ka-lifestyle. Din yung 2 numbers na binigay mo, even if hindi active yun, since nag-declare ka ng don't tell me yung address na binigay mo sa ID mo is hindi kumbaga gawa-gawa lang, no? So medyo magkakaproblema ka dyan. So mas maganda po talaga yung mga binigay nating information is totoo, no? Para hindi tayo magka-problema in the future, mga ka-lifestyle. Kasi baka pwede tayong kasuhan ng tawag doon, basta estafa, no? So again, mga ka-lifestyle, as much as possible, mga ka-lifestyle, if nagka-problema tayo sa home credit, wala na tayong pambabayad, gawan po natin to ng solusyon, no? Gawan po natin ng solusyon, kasi si home credit lang po talaga yung para sa akin na buy now pay later na apps na sobrang legit po talaga. Hindi nang haharas, hindi tumatawag. Tatawag lang po yan sila if due ka na talaga, no? Minsan nga wala nga ako nababalitaan na nangungulit na tumatawag eh. Kahit yung June, kahit 3 to 4 months na ng due, no? Hindi tumatawag. So ganun po talaga sila kahinahon, mga ka-lifestyle. So again, if nagka-problema ka sa home credit, hindi mo na kayang bayaran, once na may tumawag, or pwede mo puntahan yung agent, kung ano yung pwede mong gawin. Sabihin mo yung problema mo, at alam ko maintindihan nila yan, kasi especially kung yung mga agent ng home credit, I mean mga representative, is kakilala mo talaga, no? So i-explain nila yan kung ano yung dapat mong gawin. Pwede nilang liitan yung monthly installment mo kung maaari, no? Pwede nilang taasan yung yung range ng months para lang na ma-solve yung problema mo, no? So again, para sa akin, if hindi ko na kayang bayaran yung home credit ko, makikipag-usap talaga ako sa agent ng home credit, no? Magse-set ako ng date, magpa-promise ako na that time, that date, dun ko po talaga kayang bayaran yung home credit. Ngayon, kung wala na talaga, mga ka-lifestyle, like for example, sa gaya na sabi ko, kwarta, cash loan, wala talaga akong paparating na pera, source of income, hindi ko na kayang bayaran, wala na akong magagawa dyan. Ikaw na yung may hawak ng problema mo that time, no? It's up to you kung how you deal it. Basta sinasabi ko lang, no, walang nakukulong if nagka-problema sa home credit, no? Kasi yun na nga, ang laki kasi ng tiwala ng home credit sa kanilang mga borrowers, no? Especially yung mga meron ng kumpleto na talaga, meron ng kwarta, cash loan, product loan, no? Itong tatlong to yung talaga ng itong tatlo talaga yung pinaka ino-offer talaga ni
ni home credit. So may nagtanong din nga pala sa akin paano ako nagka-cash loan, paano ako nagka-kwarta. Ganito po yan mga ka-lifestyle. Dalawang product po yung meron ako ngayon Yung isa natapos na talaga. Kumbaga na fully paid ko na. So itong isa 3 beses pa ako nagbabayad. And then may offer kaagad si cash loan, no? So that's why tinik advantage ko since need din ng money, so kinuha ko na kaagad. Yung kwarta mga ka-lifestyle, I think mga 6 months 6 months of paying sa product lalabas po yan, no? Basta wag lang po kayong magpapa-delay, no? Pag na-monitor or nakita ng home credit na maganda yung standing mo, i-operan ka talaga ng kwarta, no? Pinakamalaki talaga 10. Para in my case kasi 10,000 yung yung offer sa akin, So yun nga lang, napakahirap kasi alam naman natin dito sa area namin wala masyadong mga merchant na pwedeng i-scan yung QR code ng kwarta, no? Ang ginawa ko, pinera ko yung 10,000 So maraming pwedeng pagpuntahan, maraming pwedeng pa-scan, especially umanap ka lang dito ng Maya Business Center, doon mo ipa-cash out yung kwarta. Dati walang ganun hindi pwedeng i-pera yung kwarta. Ngayon marami ng way mga ka-lifestyle. So check nyo yung account nyo sa home credit, baka meron na kayong ganitong klaseng mga offer, kwarta then cash loan. As long as maganda yung outstanding nyo, hindi kayo nadidelay, 2 to 3 days before kayo mag-due, nagbayad na kayo, sobra-sobra pa, I guarantee mga ka-lifestyle, operan kayo ng kwarta. So ganun yung ginawa ko, kasi para talaga sa akin, malaki talaga yung naitutulong ng home credit. Hindi lang ako yung may home credit dito sa amin, mama ko, papa ko, then yung wife ko. So halos kami lahat, pero nagtutulungan kami sa pagbayad, para mapanatili namin yung good standing namin, kasi marami pa po kaming product na kukunin sa home credit. So kaya ganun na lang talaga ka legit para sa akin yung home credit. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.